Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa mundo ng pagninegosyo at tagumpay. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang ina at negosyanteng nagpatunay na ang tagumpay ay hindi laging diretso. Ngunit sa tapang at pagtitiyaga, ito ay kayang abutin. Mula sa 14 years na pagtatrabaho sa bangko bilang isang corporate professional, pinili niyang isantabi ang kanyang karera upang maging full-time na ina at asawa ng isang overseas Filipino workers. Hardworking ang kanyang asawa. Sa gitna ng pandemya, nagsimula siya ng isang online Korean samgyup delivery business na na-patronize kaagad ng maraming suki. Sinubukan niyang palaguin ito sa pamamagitan ng isang physical store, ngunit hindi ito naging madali at humantong sa pagkasara. Sa halip na sumuko, muli siyang bumangon, bumalik sa online selling at sinimulan ang pagbabahagi ng kanyang buhay bilang isang mommy entrepreneur sa pamamagitan ng pagbo-vlog. Dahil dito, nagbukas ang maraming pagkakataon mula sa mga brand collaboration hanggang sa mga imbitasyon sa radyo at pagiging resource speaker. Nag-abroad pa ito para maging speaker ang ating guest ngayon. Noong 2024, isa na namang pangarap ang natupad nang magbukas siya sa isang sariling mini grocery. Isang negosyong hindi lang para sa kita, kundi para mas malapit na pag-aalaga sa kanyang pamilya. Isang ina, isang negosyante at inspirasyon sa mga kapwa nanay nagnanais kumita at umunlad. Walang iba kundi si Ma'am Leila Luna Varias, Ma'am Lu, ang mom entrepreneur sa likod ng IMAS Minister. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, Ma'am Leila. Good morning po. Salamat po sa invitation dito sa Kabuhayan at Negosyo. Ako nga po si Leila Luna Varias. Pwede nyo ring tawagin sa pangalang Mami Leila Lu. Mas kilala po. Ako po ay dating nagtatrabaho nga po sa bangko, nag-resign. Naging full-time nanay po. I'm a mom of 3 kids. Wife din po ako ng OFW. And thank you po sa pag-invite sa akin dito. Oh, salamat sa kasosyo natin, si kasosyong Arvin. Thank you. Oo, na nag-inspire talaga sa mga katulad ninyo, katulad natin ng mga maliliit na negosyante na syempre nangangarap, lumaki. Yes po. At inspirasyon natin dyan, si kasosyong Arvin Oruvia. Yes. Ma'am Leila, ano ba ang, kumusta ang buhay mo? Kasi kahanga-hanga talaga itong storya ng buhay mo at ikaw ay galing sa corporate. Yes. Kumusta ka ba nung estudyante ka, nung maliit ka pa, Ma'am Leila? Ikaw ba ay nangarap na talaga magtayo ng negosyo? Kasi nakatapos ka ng college, di ba? Ikwento mo naman ang buhay estudyante mo noon na bago ka maging nanay, bago ka maging negosyante. Natatandaan ko po kasi na, yun nga, simple din lang naman ang buhay namin noon. Pero medyo mahirap, lalo na yung mga usual kwento na 20 pesos baon, kailangan pagkasyahin. Tapos ang pangarap ko din talaga noon na para kasi iba yung dating kapag naka-corporate attire, naka-high heels, naka-makeup. Sabi ko, gusto ko pag nakatapos ako ng school, gusto ko pumasok sa corporation. Yung sa mga Corporate world. Sa corporate world. Naka-aircon ka sa opisina. Naka-aircon, naka-makeup, naka-high heels. Yun yung idea ko ng future ko. Yun po. So, kaya po nag-aral ako, nag-graduate ako sa marketing. Tapos, so ang natapos mo, marketing? Marketing po. Saan ka nag-aral? Sa Rizal Technological University po sa Mandaluyong. So ano ba yung mga challenges bago natin pag-usapan yung naging successful na negosyo mo? Ano ba yung mga
challenges na pinagdaanan mo nung ikaw ay kabataan, nung bata ka pa. Ang mga magulang mo ba, sila ang inspiration mo na maging negosyante? Mga negosyante ba, mga magulang mo? Hindi po, mga empleyado din po. Mhm. Kumbaga yung mindset ko noon, pag nakatapos ka ng trabaho, ay pag nakatapos ka ng pag-aaral, Mhm. makakakuha ka ng magandang trabaho pag nag-aral ka ng mabuti. Mhm. So, Yun ang mindset mo. yun yung mindset ko Na noon. magtapos, mag-aral at Oo. magtrabaho. Tapos, yun na nga, makapag-trabaho sa magandang building, naka-aircon, yun yung ano ko, yun yung mindset ko na Business attire. naka-business attire, aayos ang buhay kapag maganda nga yung trabaho. Yung pagiging negosyante, Wala pa yon. wala pa. Pero natatandaan ko po kasi, mahilig na nga ako magtinda-tinda. Sumasama ako sa nanay ko na yung pag summer, nagtatayo ng yung maliit na food cart, magtitinda ng turon, ng gulaman. Yun So po. enterprising ka na nung bata ka pa. Nakikita ko na talaga din na, tas yung naglalako kami ng ice candy na kapatid ko, mga ganon. Kumbaga nakikita ko ng sarili ko na kahit bata pa, meron nga akong parang raketera mindset. racket ka na. Oo, mahilig na rin magbenta-benta. Mhm. Yun po. So bakit marketing ang kinuha mo na kurso at napunta ka sa bangko? Kasi medyo, bakit ganun ang decision making mo sa kinuha mong kurso Siguro pag marketing? bata pa, kumbaga kung ano yung available, parang ganon. Kung, yun na nga, sabi ko, yun yung course lang na sa tingin ko kaya kong tapusin, kayang i-provide ng parents ko na matapos ko. Kaya kumbaga yun yung natapos ko na kurso. Yung pag-a-apply naman po, nagkataon din na sinuwerte, nakapasok agad dun sa magandang Bangko. bangko. Mhm. So, yun na yung pinaka-formal job ko na tumagal po ako. 14 years. 14 years ka sa bangko. Yes. Maaari mo bang sabihin, anong bangko ito? Bangko de Oro. Kamusta Okay. po yung mga dati kong katrabaho. Okay, okay. So, ano ba yung mga natutunan mo na mga experiences mo dito sa 14 years na pagtatrabaho mo sa bangko na maaring nagamit mo dito sa success ng business journey mo, Ma'am Laila? Actually kasi medyo malayo dahil nga ang exposure ko or trabaho ko sa bangko is sa asset management, real estate po. Tapos na-transfer din ako sa home loan, pag more of documentation sa releasing ng mga collateral sa home loan. So, although, siyempre, thankful pa din dahil yung pag na-expose ka dun sa corporate world, marami ka din naman natutunan. Lalo na rin yung pagmamanage, nagkaroon din naman kasi ako ng position doon. So, yung paghahawak din ng tao, siguro isa din yun sa nakatulong sa akin na paano, nagamit ko sa pagnenegosyo. So, parang supervisor level ka doon. Oo. Ang naiwan ko pong position doon is supervisory level. Maayos naman po talaga with regards to sweldo, sa bonus, kumbaga maganda po yung yung situation or yung trabaho ko sa bangko. Ano ba yung dahilan mo, Ma'am Leila, na gusto mong maging mommy entrepreneur ka na lang? Ikaw ba'y napagod sa trabaho? Ano ba yung nagtulak sa'yo na piliin mo na lang na sa bahay ka na lang at padamihin yung pera na ipinapadala ni Mister? At ano ba talaga ang nangyari? Oo. Ganun po pala talaga, no, kapag naging nanay na. Parang nagbabago din yung priorities, nagbabago din yung mindset. Yung dating gusto ko ngang umangat sa bangko, nung nagkaanak na ako, ang hirap po kasi from Antipolo to Ortigas, bumabiyahe po ako. Yung travel time ko, kailangan umaalis na ako sa Antipolo ng 4:30 or before 5. Para Morning. in the morning. Wow. Para lang makarating ako sa Ortigas before 7. Nang maayos pa. Umaga hindi ako pagod. Kasi kapag inabutan ako ng mga 5 or 6,
sobrang traffic na. Mm. So, naiiwan ko yung anak ko po, isa pa lang po siya noon, yung Mm. panganay ko pa lang. Mm. Naiiwan ko siya sa bahay, sa kasama sa bahay. Mm. So, uuwi din ako, nakakarating din ako ng bahay ng mga before 10, 9 or 10 Ng gabi? ng gabi. Oh. So, parang So halos wala ka ng time sa wala mga nang time, anak mo. nakakapagod yung ganong sitwasyon ko noon. So sabi ko, gusto ko muna magpahinga, gusto ko mag-focus sa pagiging nanay, para gusto ko mas maraming panahon ang ibibigay ko sa anak ko. Kasi hindi naman Iba, na, oo. Iba na talaga kapag naging nanay, hindi na. Ito ba ay decision din ng mister mo na nasa, by the way, saan nagtatrabaho ang asawa mo? Hello po sa mga taga-Saudi, sa Turaif, Saudi po siya. Saudi Arabia. Opo. So ngayon nandun siya. Nandun po, So safe naman. kumusta naman ang kalagayan doon ni mister? Yan, so far, safe naman. Araw-araw naman kaming nag-video call. Oo. So, na-check ko naman yung situation niya doon na okay naman siya. So hindi naman So, apektado dito sa nangyayaring gera sa gitnang silangan? Ano naman sila doon? Safe naman po sila doon. So, last week lang, nagsabi lang na work from home sila kasi merong debris na parang bumagsak doon sa planta. So, So nakakakita sila doon ng mga fireworks? Ganon, opo, nakakakita sila ng mga parang fireworks daw. Pero, so, ano naman, safe naman daw po siya ngayon. Okay, good. At balik tayo dito sa, ano ba ang mga kung pumayag. siya ba ay siya rin decision din niya na ikaw ay mag full-time mother na lang? Actually, matagal na convincing yung nangyari. Siyempre kasi nakikita niya na maganda na yung sitwasyon o yung composition ko sa bangko, maayos yung pasweldo. Pero kasi, ayun, inabot Saka din. dalawa, kasi Dalawa ikaw kami. may sweldo ka, siya rin. Siya rin, oo. Inabot din ng matagal na pagko-convince na gusto ko munang mag-focus sa pagiging nanay, sabi ko. Tsaka parang na rin ako na gusto ko na lang mag-business in the future. Kumbaga sa ngayon, mag-ano muna ako, Pahinga, parang. pahinga. Mhm. Kasi 14 years is Mahaba. mahaba. Mahaba Kumbaga rin gusto yan. ko muna Nasanay ka na. At saka, yung routine. siyempre may mga pagbabago mula sa corporate world and then naging full-time mom ka. So ano yung mga napansin mo, Ma'am Leila? Yun, kumbaga, medyo sa umpisa parang, teka, sanay akong galaw ng galaw, yung, kumbaga, yung gigising sa umaga, diretso sa trabaho. Tapos, napunta ako dun sa puro gawaing bahay yung gagawin ko, na hindi naman ako parang sanay sa ganon na, ito na talaga yung kailangan kong tanggapin na role ko dahil ako'y nanay. Yung pag-aalaga ng bata, pag-aasikaso sa bahay. Since nga si husband is paalis-alis abroad. So, kumbaga, ako yung naiiwan talaga sa bahay with my kids. Hanggang sa naging 3 na nga yung kids namin. So, kailan mo naman naisip, Ma'am Leila, na ikaw ay subukan mo mag-negosyo after few months, after years ba na-convince ka na kaysa full-time mother ako ay pwede naman pala ako hanap buhay, magnegosyo? Year 2019. So ilang years after na Sa full-time? 2017 po nag-resign from work. Mhm. Nag-focus muna sa pag-aalaga. Tapos 2019, After 2 years? Opo, pumasok na yung pandemic. Ang problema nun, kakaalis lang uli ni husband, bago yung employer niya. Lumipat siya ng company? Opo. Tapos hindi siya makapagpadala ng maayos. Kasi nga affected din sila noon nung pandemic time. Sabi ko, hindi pwedeng ganito na yung umaasa Medyo lang ako. nadidelay-delay na. Yes. Hindi pwede. Sabi ko, dumating po sa time na yung 100 pesos, kailangan ko siya pagkasyahin sa buong araw. May ganun akong pangyayari. Sabi ko, pero hindi pwedeng ganun na maghihintay lang ako ng padala niya na kung kailan. Ang bills hindi naman yan nag-i-stop. Kung dire-diretso yan. Tuloy-tuloy yan. So, Hindi kailangan naghihintay. kailangan ko gumawa ng paraan na medyo gumaan yung financial situation namin. Yun na nga. So, since mahilig naman din kami kumain ng mga sangyup, tas nauso din yung mga Korean food,
mahilig din ako magluto noon. Sabi ko, tapos nauso nga yun ng yung sangyup delivery Mhm. na hindi mo kailangan lumabas ng bahay. I-deliver na agad sa'yo yung Korean food. So, yun yung naisip ko. Dahil yun yung familiar sa akin, yun yung alam ko. Mm. So, actually, malakas siya dahil pandemic time nga, hindi lumalabas ang tao. So, hanggang sa nakuha ko na yung, nagamay ko na yung flow, yung sistema ng Mm. online business na yon. May nagturo ba sa'yo paano nagsimula yung idea na Korean samgyup delivery business mo? Sino yung naging mentor mo doon na kasosyong Leila? Actually, Yusek, yun yung mga panahong hindi pa ako marunong maghanap ng mga mentor. Mhm. Kumbaga, aral-aral lang sa sarili. Nito na lang talaga ako na naka-realize na kailangan ko din pala ng mga mentor, kailangan ko ng coach sa negosyo. Nung panahong yon, aral. Sariling ano? Sarili. Siguro Gawa sa ako University of YouTube. Gawa ko ng page, ng online page. Hanap ako ng mga Oh, supplier. ikaw ay sikat na vlogger, Leila. Oh. Yung pagbablog po lately na rin lang Mhm. naman yan. Mga 2023. So, Mhm. 3 Ah, years so bago ka ago. lang din, Bago, oo. mga 3 years pa lang po yung pagbablog. Pero Mhm. noon, ayun na nga. Ano yung naging sikreto mo na pumatok itong samgyup na mga Korean delivery mo? Kasi nga yung convenience na i-deliver na sa Mm. sa bahay nang hindi mo na kailangang Mm. lumabas or kumbaga dahil pandemic nga, lahat ng tao nasa bahay. Bahay. So, with the delivery, magchat-chat lang, same day delivery. Kumbaga, chat mo lang sa akin kung anong gusto mong order. Mm. Tapos, aayusin ko na. Ako pa lang po noon. Lahat na nung pag-aasikaso, ako pa lang noon. Mm. Tapos, maghahanap lang ba ako ng delivery apps. Mhm. Tapos, i-deliver same day po. So, parang yung convenience ng tao yung naibigay ko. So, kaya siya lumakas yung online Korean store ko po. Ano ba yung mga naging challenge mo doon nung inumpisahan mo itong samgyup delivery business mo? Kasi hindi naman ganun kadali yun, di ba? Yes, naalala ko nga po yung dahil nga maraming bawal ng pandemic. Mm. As in yung minimit ko yung supplier ko sa harap ng gate ng subdivision namin. Mhm. Puntis po ako noon, Oh. bit-bit ko mabigat. Mhm. Kumbaga, sige, go lang. Wala ka pang tao kumita. nun. Wala pa akong tao noon. So ikaw lang, oo. Ako lang One-man nun. army ka sa ganun na Oo, business. Tapos oo. buntis ka, may anak ka pa na inaalagaan. Oo, opo. Yun, dumaan ako sa ganong sitwasyon na, sige, kaya ko to. Mhm. Tapos nung medyo lumakas-lakas na, ayan, humingi na ako ng tulong sa nanay ko, sa tatay ko. Kumbaga, nandun na rin sila to help me doon sa negosyo, sa online business. Wala pa ako talagang hinahire na formal na workforce. Hindi mo ba inisip na parang mahirap ito? Huwag ko na lang ituloy ito kasi nga, Nanay. oo, nanay ka, tapos buntis ka, wala kang tao. So ano yung mga iniisip mo noon na nadi-discourage ka? Mas nakikita ko kasing kumikita. Kumikita na. Oo. Mas nakikita kong may pera dito. Na kahit nasa bahay ako, kaya. Tsaka, kumbaga, hindi dumating sa point na kahit hindi mo na magpadala si husband, kaya kong isustain. Kaya mong buhayin kaya yung kong- mga anak mo. Kaya kong mag-provide muna sa mga anak ko. So, parang hindi ko siya inisip na pagod na ako, ayoko na, wag na lang. Mas nakikita ko siyang may may market, may potential. Go ako. Mhm. Yun So po. paano mo nababalansin na yung oras mo sa mga anak mo and then dito sa delivery business mo? Kasi hindi naman madali yan, Ma'am Lela. Opo. Kaya nga po, swerte din nga dahil yung parents ko noon, Mhm. tumira din po sa akin. So, Mhm. nandun sila nanay ko po, taga-luto, kapag may mga Korean food. Tatay ko din, taga-repack, taga-ayos ng mga order. So, kumbaga, it's a family team nung una po. Kumbaga, kaya medyo gumaan din. Mhm. Although, yun na nga, nandyan din yung mga anak ko na kailangan balansehin ko din yung time ko sa Mm. kanila. Mhm. So,
Anong nag-udyok sa'yo, Ma'am Leila, na ikaw ay magtayo ng physical store? Kasi nakikita mo na siguro na lumalakas na yung benta mo. Ayan na nga, minsan may mga desisyon talaga tayo na dahil nga nakikita ko, uy, ang lakas nito. Yung konting aral lang, ang inisip ko, magtatayo na ako ng na magre-rent na ako ng sa commercial area, magtatayo na ako ng physical store. Dahil nga yung nakita ko siya na for a year naman na ang lakas ng sangyup na online store ko. Doon naman ako nag-fail. Oh. Kumbaga, So ngayon, bago natin pag-usapan yung mga failure mo dyan, magbo-break muna tayo. At wag po kayo alis, mga kasosyo, kanegosyo. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Tuklasin ang mga pinakaromantikong lugar sa Metro Manila na siguradong magpapakilig sa inyo. Unang-una na dyan ang Intramuros, ang makasaysayang walled city ng Manila. Pwede kayong maglakad sa lumang kalsada, bisitahin ang mga sinaunang simbahan tulad ng San Agustin Church at maramdaman ang kasaysayan sa bawat sulok nito. Para sa kakaibang experience, subukan ang Lakbay Museo sa Pasay, isang interactive museum na magdadala sa inyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na puno ng matatamis na sorpresa at Instagram-worthy spots na tsak na magpapasaya sa inyong dalawa. Huwag mo rin palampasin ang Pasig Rainforest Park. Nag-aalok ito ng iba't ibang aktibidad tulad ng boating, wall climbing at zipline. Perfect para sa mga adventurous na magkasintahan. At syempre, ang Venice Grand Canal Mall sa Taguig. Mag-enjoy sa romantic gondola ride habang tinatamasa ang tanawin ng Italian-inspired architecture na hindi kailangang mag-out of town. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? I-explore na ang mga lugar na ito at gawing special ang inyong romantic date dito sa Metro Manila. At yan ang ating highly recommended. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Kung ikaw ay dumidepende sa data para makapag-Facebook, lalo na kung nasa lugar ka na walang stable na internet connection, narito ang paraan para ikaw ay makatipid sa load. Una, buksan ang Facebook app at pindutin mo ang iyong profile. Ikalawa, tumungo ka sa settings and privacy at i-click mo ang settings. Ikatlo, mag-scroll down at hanapin mo ang media na option. Ikaapat, i-check mo ang data saver, never autoplay videos at i-enable mo ang reduce 3D photo motion. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Binantaan ka ng kulong dahil sa hindi nabayarang credit card bill? Nako, bawal ito. Maraming Pilipino ang umaasa sa credit card para pambili ng mga personal na pangangailangan, pambayad ng bills o kung kadalasan para sa luho. Ngunit paano kung hindi mo nabayaran ang iyong bill sa credit card? Kaya tinakot kang mabilanggo para isettle kaagad ito. Nako, alam mo bang wala sa batas yan? Batay sa Article 3 Section 20 ng 1987 Philippine Constitution, walang sino man ang maaaring ikulong dahil lamang sa kanyang pagkakautang, kahit na milyones pa ang halaga nito. Maliban na lamang kung ang pagkakautang ay mayroong kaakibat na pandaraya o fraud gamit ang credit card, kung saan maaaring sampahan ng civil case para obligahing magbayad. Maaari lamang sampahan ng kasong kriminal ang isang individual kung gumagamit ng credit card na peke o credit card na hindi niya pagmamayari. Gayunpaman, ang responsibilidad ng mga bayarin ay huwag takasan. Makipag-ugnayan kagad sa bangko para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Nandito pa rin po kami ni Ma'am Leila sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina kinukwento mo sa akin, Ma'am Leila, yung physical store mo at naging
may mga challenges ka doon at bakit ito nagsara? Ayun po. So, 2021 po, naisip ko nga na magtayo, at 2020, sorry, naisip ko na nga magtayo ng physical store kasi sabi ko, malakas yung online store ko. So, ang mga, which is nag-failed po kasi nga, hindi ako ready. Kumbaga, sugod lang ako. Hindi mo inaral Hindi siguro? ko totally inaral. Mhm. Kumuha ako ng tao, 2, tapos yung rent ko nga doon. So, Medyo malaki ang rent malaki, kasi 10K, commercial area. Commercial area, 10K. Mm. Tapos yung mga challenge din doon is kapag food nga, hindi naman pwede magluto doon. So, manggagaling pa sa bahay. Mhm. Yung mga Korean food po. So, kumbaga expense din yon na manggagaling pa sa bahay para lang dalhin doon sa store. Tapos, sa store, ipapak kasama ng ibang items. Isa din po yon. Kumbaga, hindi ko siya totally din na Pag-aralan. pag-aralan. Hindi ka handa. Hindi handa. Mm. Sugod lang. May Mm. ganun na kung ano, Mm. may ganung pangyayari na sugod lang. Mm. Kasi nga, parang ang lakas ng loob ko. Mm. Tapos yun, pina-register ko na rin, pinaayos ko na lahat. Pero unti-unti nga siyang, dahil nagno-normalize na, kumbaga, from pandemic, nakakalabas na yung tao, dumadami na yung mga Korean store, dumadami na yung mga sangyup restaurant. Hindi na sila masyado sa online nung time na yon. Kumbaga, marami Lumalabas na yung tao. Lumalabas na yung tao. Na-excite na lumabas yung tao. So, nababawasan na talaga, nababawasan na or unti-unti nang nababawasan yung ano ko po, yung customer Customer ko. mo. Yung online Yung market customer. mo. Market ko, in short. So, parang 7 months to after ko nung tayuan ng physical store, unti-unti na pong hugot. Nalulugi na, hinuhugot. Nag-iisip na ako paano ko pupondohan yung Rental, yung sweldo. Yung sweldo. Mm. Tapos nagkaroon pa akong problema sa tao dahil yung may mga napangyayari na may kupit, yung mga ganyan. So, tapos, basta nagkaroon din ako ng problema po sa tao. Tapos doon na nag-sink in sa akin na kailangan ko nang tanggapin. Isasara mo na lang. Isasara ko na to. Mm. Na may mali akong desisyon, parang ganun. Although, nakatulong kasi may natutunan ako. Kumbaga, hindi naman yung puro failure lang. Kumbaga, may learning doon sa nangyari sa akin na at least nakita ko kung anong nangyari doon sa pagpapatayo ko ng physical store. Ano ba yung naging emotional na effect sa'yo na nalugi itong physical store mo sa Korean samgyup business mo? Ilang buwan din pong tulala. Ilang buwan din nag-iisip na Ay, stress ka rin. opo, kumbaga, syempre, tapos, syempre, nanay, hindi mo naman pwede yon pakita sa mga anak. Kumbaga, sinasarili mo na lang yon. Hindi pwede yung emotions mo, ipasa mo sa iba. Sa Ano anak. yung sa tingin mo, Ma'am Leila, na lesson na natutunan mo dito sa failure mo dyan sa pagtayo mo ng physical store sa Samgyup Korean food restaurant? Yun po, kailangan talagang aralin muna. Kumbaga talagang i-consider lahat ng factors. Hindi yung, not because ngayon ang lakas ng benta mo, kailangan may projection ka din in the future, parang ganun. Hindi lang, kailangan lahat. Di sugod ng sugod. Hindi sugod ng sugod. May ugali nga akong, Na sige, ganun. kaya ko to, go. Laging malakas ang loob. Lagi ang lakas na yun. Yun yung kailangan ko siguro bawas-bawasan doon yung part na yun. Kumbaga, hindi ko siya inaral talaga ng may guidance, na may mentor, na may yung aral talaga. Oo. More on So sa akin paano, lang. so paano ka magsimula uli pagkatapos dito sa isinara mo na ito na yung tinayo mo na Yung mini grocery, oo. opo. So, actually naman kasi, sabi ko nga, yung kahit nag-stop ako dun sa physical store ng Tuloy-tuloy pa rin yung Korean, dahil nga meron akong online page, tuloy-tuloy pa rin naman. Meron pa rin pumapasok ng benta. Okay. Siguro So, nakabuo ka doon na ako- rin ng Oo, mga ng loyal na market. client mo. Yes, no? yes. Doon na rin ako na buhayan ng loob na
pwede ko naman pala itong gawin kahit nasa bahay. Mm-mm. Parang ganon. Mm. Kumbaga, bakit ko Pipilitin na bakit ko pinilit agad na magkaroon ako ng physical store. physical store? Masabi lang na Mm. big time or Mm. malaki na. Mm. Kumbaga na-realize ko na may mga bagay naman na pwede kang mag-start na lang kung anong meron ka. Mhm. O, kumbaga hindi mo kailangan maglabas ng malaking pera. Mhm. So, bumalik ako sa pag-online Korean store dahil nga meron na rin ako market doon. Meron na rin ako mga loyal customer. Mhm. So, tinuloy ko siya hanggang sa yung mga customer ko naghahanap din ng ibang item sa baka yung pwedeng isabay. So, Oo. sabi ko, teka lang, ang laki ng pwesto ko sa bahay. Malaki yung space mo. Ang laki po. Mm. Hindi lang siya parang tindahan. Kumbaga, may malaking area po ako na pwedeng gamitin. Bakit hindi ko simulan dito? Dapat pala, nung pa lang, ito na yung ginamit ko. Parang nandun yung realization na, andito lang, hindi ko ginamit. Mhm. Nakatingin ka sa labas, Mhm. andito yung available resources mo. Mhm. Ba't hindi mo dito sinumulan? Yun yung failure, yun yung realization ko noon. So, yun sabi ko nga, nga naman, mayroon akong bakanting lote. Ano lang yun Space. Mhm. Sabi ko, pwede naman pala dito. So, yun na po. Na 2024, November, pinaayos ko na nga nag-start na yung tindahan or mini grocery Pero ko. tuloy-tuloy pa rin yung mo Pero online tuloy-tuloy, samgyup oo. business So, mo. kumikita pa rin. So, sabi ko, kaya na kahit nasa bahay, Mm. kumikita. Meron na akong online store, tapos inaayos ko na nga or pinatayo ko na rin yung tindahan ko po or mini grocery. Ano ba yung mga binago mo na approach mo sa pag-ninegosyo na lumalaki yung yung online samgyup Korean business mo at maganda na rin ang takbo ng mini grocery mo? Yun, nag-start na rin po akong nag-aaral, yung lumalapit sa mga mentors, business coach, nanonood ng mga learnings tungkol sa negosyo. Kumbaga, hindi na ako yung bara-barang sige lang sa sarili. Kumbaga, na-realize ko na hindi pwedeng sariling ka lang. Kailangan mo din talagang inaaral or meron ka ring guidance from yun nga, katulad din po yung pagsali po sa kay Sir Arvin Orobia sa Yun, kasosyo. malupit Bilang grupo. yun. So, doon nakikita ko na, ganito naman pala. May mentor ka talaga doon. Marami kang naman palang matututunan. mga organization, mga grupo na pwede mong maging guide or tulungan ka kung paano, especially sa decision making sa negosyo. Tama yun. At Ang laking malaking bagay. malaking bagay, hindi lang yung sariling pagtrabaho, sariling decision. Sa tingin mo, Ma'am Leila, ano yung advantage ng online business kumpara sa physical store na nasubukan mo rin? Ayun po. Yun din naman ang ina-apply ko dito sa mini grocery ko. So sabi ko, may mga traditional na tindahan, may binabago ako doon. So pwedeng gawing online ang tindahan. Isa din yun sa na nakakatulong. Kumbaga, hindi lang ako naghihintay na may kakatok sa tindahan. Hindi po yun yung goal kong tindahan. Yung, kumbaga, yung market ko is sa labas at saka dun sa loob ng community. Para tuloy-tuloy din yung kita. Parang gano'n. Oo. At napakaganda itong kwentuhan natin at sa pagbabalik ng ating kabuhayan at negosyo, pag-usapan natin yung pinasok mo naman sa pagbo-vlog at pagka-create ng content. Huwag po kayo alis, mga kasosyo, mga kanegosyo. Magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself.
Kung expired na o wala pang lisensya ang Windows operating system ng iyong laptop o computer, marahil meron kang nakikita na activation watermark o yung activate Windows na text sa lower right ng iyong screen. Hindi nga naman ito maganda sa paningin at kung minsan nga, sagabal pa ito sa ating mga gawain. Pero alam mo bang pwede itong mawala sa simpleng paraan? Kung paano, ito lamang ay sundan. Step 1. Pindutin mo ang Windows button at i-search ang Windows PowerShell. Step 2. I-right-click ang program at i-run mo ito as administrator. Mayroong lalabas na window. I-type mo lamang ang command na slmgr /renew tapos i-enter. At step 3, i-restart mo ang iyong device. Paalala na nawala lang ang watermark at hindi nangangahulugang activated na ang iyong Windows. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Kung looking for ka ng kakaibang food trip sa bandang timog ng Pilipinas, isa ang probinsya ng Basilan sa mga lugar na hindi dapat palampasin. Unahin na ang chicken pianggang. Gawa ang putahing ito sa manok na niluluto sa sinunog na niyog at ang sabaw nito ay nagiging kulay itim. Nagkakaroon din ng smoky at bahagyang mapait ngunit malinamnam na lasa. Hindi rin mawawala ang sati na binubuo ng inihaw na karne na nakatuhog at sinasawsaw sa maanghang at medyo matamis na sarsa. Para naman sa mga mahilig sa sabaw, subukan na ang chula itom. Isang maitim na sabaw ng baka na may halong sinunog na niyog at iba't ibang pampalasa. Ang pagkain ito ay perfect sa maulang panahon. Huwag ding palampasin ang mga seafood ng lugar tulad ng kuratsa with alvar sauce. Isa itong alimasag na niluluto sa makapal at malinamnam na sarsa na may halong gata at taba ng alimango. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Tara na at tikman ang mga putahing sa the rubber capital of the Philippines mulang matatagpuan, ang probinsya ng Basilan. At yan ang ating highly recommended. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Doble ang siningil na pamasahe ng tricycle driver? Nako, bawal ito. Isa sa mga kumbinyenteng mode of transportation ay ang tricycle na karaniwang nakapila sa mga kanto. Pero paano kung dahil in demand, doble ang singil ni Manong kahit ang biyahe ay wala pa o higit lang sa 1 kilometro? Nako, alam mo bang bawal ito? Alinsunod sa Local Government Code, ang pagtatakda ng pasahe sa mga tricycle ay tungkulin ng lokal na pamahalaan ng isang lugar kung saan mayroon dapat na fare matrix na susundin ayon sa distansya ng pupuntahan ng pasahero. Ibig sabihin, hindi maaaring maningil ang tricycle driver ng presyo na base lamang sa kanyang kagustuhan. Kaya sa lahat ng namamasada dyan, oo, marangal ang inyong trabaho pero sumunod sa mga ordinansa. Hindi porket peak hours ay aabusuhin na ang mga commuters. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Ang animations o effects ay isa sa mga bagay na nakakaapekto sa performance ng iyong laptop o computer. Kaya kung nais mong ma-prioritize ang speed nito, narito kung paano. Step 1, i-right-click mo ang Windows Start button at pindutin mo ang System. Step 2, pagbukas ng settings, hanapin mo naman sa right side ang Advanced System Settings. Step 3, pag-open ng window, pindutin mo ang settings sa ilalim ng Performance. At Step 4, i-adjust mo sa Best Performance para ma-prioritize ang speed ng computer kaysa sa visual effects. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Handa ka na bang maranasan ang kakaibang ganda ng Ilocos Sur? Halina tuklasin ang mga lugar na hindi mo dapat palampasin. Simula na ang iyong paglalakbay sa Kalye Crisologos sa Vigan, isang kalye na puno ng mga lumang bahay na bato at kalesa na para bang nag-time travel ka sa panahon ng Kastila. Mula rito, bisitahin ang Bantay Bell Tower, isang tore na nagbibigay ng panoramic view ng Vigan at karatig na lugar. Huwag mo rin palampasin ang Vigan Cathedral, isang simbahan na nagpapakita ng kahanga-hangang colonial architecture. Dako naman tayo sa bayan ng Santa Maria, kung saan matatagpuan ang
Santa Maria Church, isang UNESCO World Heritage Site na kilala sa kanyang barok na disenyo. Malapit dito ang Pinsal Falls, ang pinakamalaking talon sa Ilocos Region na may malakristal na tubig at mga natural na pool. Para naman sa mga mahilig sa nature, bisitahin ang Santiago Cove na may puting buhangin at malinaw na dagat. Perfect ito para sa swimming at relaxation. Kaya't ano pa ang hinihintay mo? Huwag palabasin ang pagkakataong maranasan ang natatanging kagandahan ng Ilocos Sur. At yan ang ating highly recommended. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Paggamit ng peking national ID? Nako! Bawal ito. Hinihikayat ng Philippine Statistics Authority ang mga Pilipino na gamitin ang kanilang PhilID o National ID para mas mabilis ma-access ang mga transaksyon at serbisyo. Ngunit paano kung gumawa ng peking national ID at ginamit pa ito para makapanloko? Nako! Bawal ito! Ayon sa Republic Act No. 11055 o mas kilala bilang PhilSys Act, mahigpit na pinagbabawal sa batas ang anumang uri ng pandaraya, pamimeke o paggamit ng peking national ID upang makapanloko ng kapwa. Malinaw rin sa batas na tanging PSA lang ang otorisadong mag-print at mag-issue ng national ID. Ang sinumang lumabag ay maaaring magmulta ng 50,000 piso hanggang 500,000 piso o mabilanggo ng 6 na buwan hanggang 2 taon. Kaya kung plano mong pekein ang iyong national ID, huwag mo nang tangkain pa. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Kung hindi umaandar o nag-i-spin ng dryer kahit na may ugong naman sa makina nito, subukan mo muna itong gawin bago ka bumili ng bago. Una, i-unplug mo ang dryer at buksan ang likod na parte nito kung saan makikita ang brake. Ikalawa, suriin mong mabuti ang brake dahil baka nakasayad lamang ito. Ikatlo, kung sakali, kumuha ka ng cable tie para maiwasang dumikit ang brake sa pad ng dryer para makaikot ito ng maayos. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Nandito pa rin po kami ni Ma'am Leila sa Kabuhayan at Negosyo. Ma'am Leila, ano ba ang paano ka napunta sa pagbablog naman at pagka-create ng mga content mo? Yes. Usually kasi, di ba, pag nanay sa bahay, parang naghahanap tayo ng form of entertainment. Mhm. Yun yung, kaya ang lakas ng social media nung pandemic to hanggang ngayon. Tapos na-realize ko, kailangan ko ding ma-promote yung business ko online. Parang ang laking tulong nung pagpo-promote ng business online. So, kaya ginamit ko siya as, kung yung nagbablog po ako ng yung a day in my life, yung mga day-to-day na ginagawa sa tindahan. Oo. Hindi ka ba nahihiya na yung mga, di ba sabi nila, yung mga doubts sa pag-share ng buhay mo online? So, paano mo ito ginagawa? Nung una, parang, yun na nga, parang nakakaya ba to? Anong reaction ng mga kamag-anak kapag makikita kang nagbablog-vlog, parang ganon. Pero, eventually, parang nakitaan ko yung purpose ko. Nung una lang kung ano-ano lang yung binablog ko. Pero eventually nga, nakitaan ko na, ay parang may purpose tong pagbablog ko. It's yung parang helping din yung mga nanay na ipakita sa kanila na
ay pwede at meron paraan para kumita kahit nasa bahay. Kumbaga, bilang nanay, meron pa tayong ibang purpose. So sabay-sabay ito, no? May minister ka, nagbo-vlog ka, at yung pagbablog naman po kasi parang na-enjoy ko na rin. Mhm. Parang Naging passion mo na. naging passion ko na. Na-realize ko, ay, may talent ako sa voiceover. May talent ako sa paggagawa ng content. Yung pag-isip ng idea kung ano yung So content. natuto ka na rin sa mga editing. Natuto rin. Meron naman sa akin nagtuturo din sa pag-i-edit yan. Yun, inaral ko din. Kumbaga, ito yung bagay na hindi ko kinakatamaran. Parang gusto ko siyang gawin na consistently nagpo-post, consistently gumagawa ng mga content na may may value naman. Hindi naman kung ano lang. Kumbaga, lalo na nasi-share ko yung buhay as nanay, i-share ko din yung At saka matutuwa sa iyo yung mga kapwa nanay, mga nasa bahay na walang ginagawa. So, Opo. kaya nga yung more than 100,000 yata yung mga mami na sa bahay na mga followers mo. Ma-share, Nakabuo ka talaga ng Nakabuo platform mo. din. Ma-share ko din lang po kasi meron ding mga nagchat-chat na, Mami, patulong naman, paano mo nagagawa? Anong pwede kong gawin? Parang yung mga nagchat-chat Naging na, coach ka na rin sa mga mami. Hindi naman ako parang naisip ko, sinishare ko lang kung ano yung talaga nangyayari. Hindi naman para sabihin magaling ako sa bagay na to, parang ganun. Pero yun na nga, nakakakilala ko online ng mga mommies na maraming struggles, maraming na gustong kumita, pero hindi makakilos dahil nga nag-aalaga ng anak, mga ganon. So pinapakita ko sa mga vlogs ko, yung mga, yes, may struggles, pero nakakaya na kumita kahit nasa bahay. So natuturuan mo sila. Somehow, nakakatulong naman. Kumbaga, may nagre-reply naman ako dun sa, ito mami, ganito ginagawa ko. Tapos nakikita din nila yung mga day-to-day kong ginagawa sa tindahan, sa bahay, sa negosyo. Kumbaga, all around, lahat na yon kung ano yung mga nangyayari sa buhay ko po. Ano yung turning point mo, Ma'am Leila, na nagsimula ka mag-grow at itong platform mo? Padim po. Ano yung katulad ng, di ba lumalaki na yung community mo? Apo. Oo. So, ano yung turning point ng ito, successful na to, maganda na itong ginagawa ko. Hindi ko pa, Hindi ko na ito babaguhin, yung successful yung grocery mo and then yung online, oo. So nakikita ko naman na yung path ko is kumbaga maayos na. Ito parang nakikita ko siya na nag-grow yung business ko, nagiging okay din yung pagbablog ko, yung Kumikita. din. Yes, kumikita po ako sa pagbablog, sa mga collaboration. Tapos may tindahan din, tapos may online store din. So sabi ko, okay yung setup nung buhay ko. Parang masaya ko na nagagampanan ko yung pagiging nanay ko. Pero kumbaga, meron din akong ibang nagagawa tulad ng pagnenegosyo. At yun nga, pag-empower sa mga kababaihan din. Lalo na Mga sa mami, mga nanay. mga nanay, nanay sa bahay. Na napapakita ko na meron tayong magagawa kahit nasa bahay lang tayo. Anong pakiramdam mo na nagkakaroon ng brand collaboration at yung mga speaking engagement mo? Hindi ko rin po actually na-expect, kumbaga sabi ko, bakit ako? Parang ganon. So, nagugulat na rin lang po na, yes, sabi ko, sige po, kumbaga minsan hindi handa, pero sige, tuloy ko to. Parang, nakakatuwa din po na, kumbaga, yung network, yung community ko dun sa pagbablog ko, meron pong may natutulong sa akin na para makapag-spread pa ng kumbaga, makatulong din sa iba. Ano ba paano ka nakabuo ng idea naman na yung itinayo mo na mini grocery mo ay mismo sa bahay mo? Yes, opo nga. Kasi nga ang goal ko is, kailangan ko kumita nang hindi ko kailangan iwan ng mga anak ko. So, dahil nga available na yung may pwesto naman doon na lang po. Kumbaga, which is tama naman po yung naging decision ko. More than a year naman na po siya, nag-grow na siya. Nag-hire na rin po ako ng tao dahil
hindi ko na rin kaya mag-isa. Mhm. Kumbaga, ang goal ko na lang ngayon is maayos yung sistema na Mm. hindi ko kailangang physically nandun ako para ang time ko mas sa ibang bagay, lalo na sa mga anak ko po. Mhm. Okay naman po yung mini grocery ko ngayon. Mhm. Nakakatulong din po yung pagbablog kasi nga napopromote ko din mismo yung mini grocery. Anong masasabi mo, Ma'am Leila, na biggest milestone mo bilang entrepreneur, isang nanay, at isang vlogger? So, ano ba ang masasabi mong biggest milestone? Siguro yung mga ganito Oo. na nakikita, Ano? nai-invite po. Mhm. Di ba? Parang isang nanay, simpleng ordinaryong nanay sa bahay, pero nakakatungtong sa isang programa, nai-invite sa as guest speaker, tapos nakikipag brand collaboration. Kumbaga, hindi lang naman sa bayad or pera. Kumbaga, more on the experience, more on yung maikikwento ko pagtanda ko na, uy, nakatungtong ako sa isang radio station, mga ganun po. Oo. Ito, masaya na ako. Kumbaga, yung ganitong pangyayari po. Kanina, binabanggit mo sa akin, Ma'am Leila, yung support system ng pamilya mo, no? So, paano mo yon na nararamdaman yung suporta ng pamilya mo, lalo na bilang asawa ng OFW? Opo. Isa nga sa challenge ng pagiging momtrepreneur, lalo na kapag ang asawa po ay OFW. So, importante po talaga yung family, yung support. Thankful po ako sa lalo na sa aking nanay, na tuwing aalis ako, siya yung taga-alaga ng aking mga anak, yung mga, meron din naman akong, yung family mismo. Kung katulad nito, pag pupunta sa mga ganito, andito rin yung kapatid ko to help me out with the vlogging, ganyan po. Mhm. So, malaking tulong po ang pamilya sa akin. Alam mo, kulang na kulang, napakaganda yung kwentuhan natin. Baka may mensahe ka rin, mga katulad mo na mga mami na gusto nilang gayahin ka at maging productive din yung buhay nila, oras nila habang sila ay nasa bahay at kumita habang nasa bahay at yun. Baka may mensahe ka sa mga nanay dyan sa bahay na gusto rin nilang gayahin ka. Yes, ako nga po uli si Mami Leila Luna, naniniwalang kahit nasa bahay, marami pang kayang gawin sa buhay. Kahit nasa bahay, may mga paraan para kumita. So, alamin nyo lang, mag-aral, humanap ng mentor. Kumbaga, pinapakita ko po lalo na po sa social media ko po, pinapakita ko po na marami pong paraan para kumita kahit nasa bahay lang. At kaya natin to. And you have to be parang maging masaya dahil, you have to be parang thankful na rin dahil kaya natin maging nanay, kaya natin balanse yung pagiging nanay, kaya din natin magkaroon ng pangkabuhayan. Kumbaga, yun yung pinapakita ko po sa aking social media at sa aking buhay. Mhm. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Leila Luna Varias, sa pagbabahagi ng inyong kwento, inspirasyon at katatagan bilang isang ina at negosyante. Tunay po na kahanga-hanga ang iyong tapang na iniwan, lalo na galing ka sa corporate world, harapin ang pagsubok sa negosyo at muling bumangon upang maitaguyod ang inyong pamilya at pangarap. Sa ating pong mga tagapanood, naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ni Miss Leila, lalo na po sa ating mga nanay at aspiring entrepreneurs na may mga paraan upang kumita, umunlad at magtagumpay ng hindi kinakailangan iwan ang ating mga responsibilidad sa pamilya. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin tangkilikin at suportahan ng mga lokal na negosyong Pilipino. Para po sa mga hindi nakapanood sa ating mga nakaraang episodes, maaari niyo pong balikan ang aking YouTube channel, Gani Makatuman, at sa aking Facebook page, Kabuhayan at Negosyo, Gani Makatuman. Huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe at i-follow na rin natin
para sa mga bagong episodes at updates. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang pagsubok, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa